Sa gabi na iyon nang dinala ko ang pitaka na nakalimutan ng asawa ko sa bahay. Papuntang LA. Inakala ko na ginagawa ko lamang ang tungkulin ko bilang isang maalalahaning asawa. Pagdating ko sa terminal, bandang hating gabi na. Ang driver ng T-ride sharing key na in-order ko ay biglang nag-lock sa lahat ng pinto. Sa isang tensyonadong boses, sinabi niya, "Huwag kang lalabas dito. Please." Napatigil ako at nagtanong, "Bakit?" "Sir." Nanginginig ang mukha niya sa takot at bumulong lang. "Mauunawaan mo sa loob ng 5 minuto." Nanatili akong tahimik. Sumusubok huminga ng malalim. At sinunod ang sinabi niya. Hindi ko inakala na eksaktong 5 minuto pagkatapos. 3 sasakyan ng pulis ang biglang pumalibot sa amin. Hindi ko kailanman inakala na ang gabing iyon ay magiging simula ng pagbabago ng buong buhay ko. Bago tayo magsimula sa kwento, hinihiling ko lang sa inyo ng isang mabilis na bagay. I like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel. At sabihin sa akin sa comments kung saang lungsod kayo nanonood. Sa ganitong paraan, patuloy tayong lalago at makakapaghatid ng mas matitinding kwento. Ang orasan sa sala ay tumuturo na ng 12:15 ng hating gabi. Isang malamig, halos hindi kaaya-ayang katahimikan ang namayani sa malaking bahay. Katatapos lang ayusin ni Zer ang mesa ng kanyang asawang si Draymond, na iniwang magulo. Mula sa paghahanda para sa isang kunwari ibigla ang biyahe sa trabaho. Nagpaalam si Draymond nang nagmamadali 1 oras na ang nakalipas. Sinabing may bigla ang problema sa pagbubukas ng bagong sangay ng kumpanya sa Hilaga, at kailangan niyang habulin ang unang lipad ng madaling araw. Si Zer, isang debotong asawa na bihirang magtanong, ay tumulong lamang sa paghahanda ng kanyang mga damit at gamit. Nang hindi nagtatanong ng marami. Dahil lubos siyang nagtitiwala rito. Sa loob ng 3 taon ng kanilang kasal, si Draymond ay naging perpektong asawa, masipag, mabait, at laging mahinahon sa kilos. Mukhang isang taong hindi kayang saktan siya. Nang papatayin na ni Zer ang ilaw sa opisina, may isang itim na bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng tumpok ng mga folder sa sulok ng mesa, biglang bumaba ang kanyang puso nang makilala niya ang bagay. Ito ay ang pitaka ni Draymond na gawa sa balat. Agad niya itong kinuha at tiningnan sa loob. Ang kanyang ang kanyang pangunahing credit card, ang kanyang debit card, at isang makapal na supot ng pera ay nandoon lahat. Nabahala si Zer kaagad. Paano nangyari na si Draymond ay umalis na patungong airport? Nang wala ang kanyang pitaka. Nang walang hindi siya makakasakay sa eroplano. Kung wala siyang cards o pera, mahihirapan siya sa biyahe. Agad na pumasok sa isip niya ang mga larawan ni Draymond na nawawala sa terminal. Galit. O baka maiwan pa dahil sa kapabayaan. Tumakbo si Zer sa kwarto para hanapin ang kanyang cellphone. At tinawagan si Draymond ng ilang beses. Tumunog ang ringtone ng paulit-ulit. Ngunit walang sumagot. Inakala niyang baka nasa kotse siya papuntang airport. Na naka-silent mode ang kanyang mobile. O nakikipag-usap sa isang tao, ito ay lalong nagpataas ng kanyang pagkabalisa. Muli niyang tiningnan ang orasan sa dingding. 12:20 na. Ang flight ni Draymond ay nakatakda ng 2:00 ng madaling araw. May oras pa kung aalis siya kaagad. Mga 45 minuto silang biyahe mula sa airport kung maluwag ang trapiko.
Si Zer ay hindi nagmamaneho sa gabi. Dahil nagdurusa siya sa glare blindness mula sa mga paparating na ilaw. At saka pa, ang trooper ng pamilya ay umuwi na paglubog ng araw. Nang hindi na nag-isip pa, nagdesisyon siyang mag-order ng rideshare sa Appy. Nanginginig ang mga daliri. Binuksan niya ang Appy sa kanyang mobile. Kailangan niyang ihatid ang pitaka na iyon sa kanya sa lahat ng paraan. Hindi niya gugustuhing mapahamak si Draymond. Dahil sa isang bagay na kaya niyang ayusin. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, ipinahiwatig ng Appy na may driver na tumanggap ng biyahe. Ang pangalang lumabas sa screen ay Booker. Ang kotse ay isang itim na sedan. At napakalapit na nito sa kanilang gated community. Darating siya sa loob ng 5 minuto. Mabilis na isinuot ni Zer ang kanyang hijab. Isinuot ang isang makapal na coat. Para protektahan ang sarili mula sa napakalamig na simoy ng gabi. At mahigpit na hinawakan ang pitaka ni Draymond na tila hawak niya ang kanyang sariling buhay. 5 minuto ang lumipas. Isang itim na sedan ang huminto sa harap ng gate. Lumabas si Zer. Nag-lock. At naglakad pababa sa kalye. Binuksan niya ang pinto sa likod ng kotse at umupo sa upuan. Ang hangin mula sa aircon ay tumama sa kanyang mukha. Isang artipisyal na lamig. Nasalungat sa katahimikan. Nang gabi sa harap, sa upuan ng trooper ay nakaupo ang isang lalaking nasa hustong gulang. Maitim. Na may buhok ng nagkakauban sa mga sentido. Tiningnan niya si Zer sa rearview mirror ng isang segundo lamang. Matatalas ang kanyang tingin ngunit walang emosyon ang mukha. Magalang siyang binati ni Zer. Humingi ng paumanhin sa pag-order ng biyahe ng ganoong kalate. At ipinaliwanag na kailangan niyang pumunta sa Domestic Departures Terminal. Sa airport, si Mr. Booker ay tumango lamang ng hindi lumingon. At dahan-dahang pinatakbo ang sasakyan. Iniwan ang lugar ng mga mararangyang bahay. Isang kakaibang katahimikan ang namayani sa loob ng kotse. Walang tugtog sa radyo. Walang light jazz. Niyong kaunting pagsisikap na magkausap na ginagawa ng maraming driver. Para sirain ang yelo. Tanging ang tunog lamang ng makina. At ang pagdikit ng gulong sa aspalto ang maririnig. Ang sedan ay sumusulong sa halos walang tao na highway. Habang ang mga ilaw sa kalsada ay nagbibigay ng dim. Nakulay kahel na liwanag sa loob ng sasakyan. Patuloy na tinitingnan ni Zer ang screen ng kanyang telepono. Umaasang sasagutin ni Draymond ang tawag. Ngunit nanatiling itim ang screen. Nagpadala siya ng isang mabilis na text. Para ipaalam na papunta na siya sa airport para ibigay ang pitaka. Ngunit ang mensahe ay nanatili sa delivered nang walang read receipt. Inisip niyang baka naubos na ang baterya nito. O baka mahina ang coverage. Sa ruta papuntang airport. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Sumandal sa upuan at sinubukang ayusin ang kanyang paghinga. Gayunpaman, mayroon. Sa kilos ni Booker na nagsimulang magdulot ng pagkabalisa sa kanya. Napansin ni Zer na masyadong madalas tumingin ang driver sa rearview mirror. Sinisigurado ang kanyang mga galaw at ang nangyayari sa likod ng kotse. Bawat ilang minuto, nagtatagpo ang kanilang mga mata sa refleksyon. Ang pagpupumilit na iyon ay nagparamdam sa kanya ng discomfort. Inayos niya ang kanyang coat. Hinigpitan ang hawak sa kanyang bag kung saan niya inilagay ang pitaka ni Draymond. At nakaramdam ng takot. Biglang sumagi sa kanyang isip ang lahat ng mga kwento tungkol sa krimen na ginawa sa mga rideshare car. Na nabasa niya sa social media. Isa siyang babaeng nag-iisa sa gitna ng gabi.
Sa isang kotse kasama ang isang estranghero sa isang liblib na highway. Sinubukan niyang itulak ang mga kaisipang iyon. Paulit-ulit na nagdasal ng tahimik. At sinabi sa sarili na si Booker ay seryoso. Lamang. Tahimik. At pagod na lalaki para maaliw ang sarili. Tumingin si Zer sa bintana. Ang matataas na gusali ng sentro ay unti-unting naglaho sa likuran nila. Pinalitan ng mas madilim. Bukas na lugar na tipikal sa kalsadang patungo sa airport. Ang bilis ng kotse ay matatag. Hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal. Nagmaneho si Booker na may halos labis na pag-iingat. Paulit-ulit na nagpapalit ng linya na tila umiiwas sa ibang sasakyan. Kahit na halos walang trapiko. Isang oras ang lumipas. Nagsimulang lumiwanag sa malayo ang matitinding ilaw ng airport. Bumuntong hininga si Zer nang may pagluwag. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Eksaktong alas negatibo 1:00 na. Mayroon pang isang oras bago lumipad ang eroplano ni Draymond. Natitiyak niyang nasa check-in area ito. Kinakabahang. Naghahanap ng kanyang pitaka. Naikulong niya sa isip ang mukha ng kanyang pagluwag nang makita siyang dumating dala ito. Nakangiti siya. Ipinagmamalaki ang pagiging isang napakaalalahaning asawa. Pumasok ang sasakyan sa airport zone. Tila papunta si Booker sa karaniwang departures area. Kung saan maliwanag ang ilaw. At laging maraming tao na pumapasok at lumalabas. Gayunpaman, sa halip na huminto sa harap ng pangunahing lobby, nagpatuloy ito ng dahan-dahan. Hanggang sa dulo ng passenger drop-off zone. Ang dulong iyon ay halos nasa kadiliman. Na may ilang ilaw sa kalsada na hindi gumagana. At ito ay mas liblib. Naningkit ang noo ni Zer. Malapit na niyang utusan ang trooper na huminto sa gitnang pasukan. Ngunit nanigas ang kanyang mga salita nang makita niya ang ekspresyon ni Booker sa salamin. Ang mukha ng lalaki ay tensyonado. May bahid ng malamig na pawis. Na tila humihinga siya ng mababaw. Huminto ang kotse sa tabi ng isang malaking konkretong haligi na naghihiwalay sa pampublikong lugar mula sa SE parking area. Walang tao sa labas, walang skycap. Walang ibang pasahero. Walang nakikitang gwardiya. Tanging ang kadiliman at ang humihiwang hangin ng madaling araw. Naramdaman ni Zer ang paninindig ng kanyang balahibo. Sumisigaw ang kanyang kutob na may mali. Nais niyang buksan ang pinto sa sandaling ganap na huminto ang sasakyan. Para tumakbo patungo sa maliwanag na loob ng terminal. At hanapin si Draymond. Inilagay niya ang kamay sa hawakan at hinila. Ngunit hindi gumalaw ang pinto. Sinubukan niyang muli ng may higit na lakaswala. Sinubukan niyang buksan ang kabilang panigpareho. Ang mga pinto ay nakalock. Mula sa sentral na kontrol sa tabi ng upuan ng trooper. Isang nag-aapoy na takot ang sumalakay sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang humingal. Sinuntok ang bintana upang makuha ang atensyon ng sinumang makadaan. Ngunit nanatiling walang tao sa lugar. Sa pagitan ng pag-iyak, sumigaw siya kay Booker. Nagtatanong kung bakit niya inilock ang mga pinto. At iginiit na buksan niya ito kaagad. Hindi gumalaw ang lalaki. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Nanamuti ang kanyang mga buko. Hindi siya lumingon upang tingnan siya. Sa anumang sandali. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na bangketa sa gilid ng kotse. Na tila may inaasahan siyang kakilakilabot na lilitaw mula roon. Nabasag si Zer sa pagmamakaawa. Nag-alok siya ng pera. Alahas. Pitaka ni Draymond. Kahit ano basta't palayain siya.
Doon nagsalita si Booker sa isang malalim na boses. Seryoso at iba sa simula. Hindi ka lalabas dito. Zer. Ipinagbabawal ko. Magtiwala ka sa akin. Ang mga salitang iyon, sa halip na pagkalma sa kanya, ay lalong nagpalalim sa kanyang takot. Paano siya magtitiwala sa isang lalaking nag-lock sa kanya sa loob ng kotse? Sa gitna ng gabi, sa harap ng halos walang tao na airport, tuluyan siyang umiyak ng hindi mapigilan. Nagtatanong habang umiiyak kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Bahagyang lumingon si Booker. Ang kanyang mga katangian ay nagpakita ng tunay na panik. Ngunit isang matibay na determinasyon ang nagniningning sa kanyang mga mata. Tiniyak niya na sa loob ng 5 minuto ay maunawaan niya ang lahat. At hanggang doon, ang kanyang buhay ay nakasalalay sa hindi niya pagsuway. Nagsimulang manginig ng hindi mapigilan ang katawan ni Zer. Yumuko siya sa likuran ng upuan. Hinahawakan ang kanyang bag. Hindi alam kung dapat pa ba siyang sumigaw o manatiling tahimik. Upang hindi magdulot ng mas masahol pa. Ang mga segundo ay naging walang hanggan. Itinutok ni Zer ang kanyang tingin sa digital clock sa dashboard. Pinapanood habang dahan-dahang umuusad ang mga minuto, 1, 2, 3. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakapagpabigat. Habang sa labas, ang kadiliman ay tila nagtatago ng isang nagkukubling maninila. Patuloy na pinagmamasdan ni Booker ang mga salamin ng matindi. Na tila nagmumonitor ng isang hindi nakikitang kaaway. Nang nagbago ang counter sa 5 minuto, biglang gumuho ang mundo. Mula sa harap at likuran. 3 sasakyan ng pulis ang lumitaw mula sa wala. Ang mga sirena ay umaalingaw at ang mga ilaw na pula at asul ay nagpapaliwanag sa nakalimutang sulok ng terminal. Pinalibutan nila ang sedan at hinaharangan ang anumang labasan. Nagbigay si Zer ng isang napigilang sigaw. Inisip sa sandaling iyon na darating sila para arestuhin ang trooper. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Akala niya na iligtas siya mula sa isang pagdukot. Ilang opisyal na nakasuot ng bulletproof vest ang lumabas sa mga kotse. May dalang rifle. Mabilis silang gumalaw ng may presisyong militar. Nag-dock si Zer. Natatakot na baka magkaroon ng putukan. Narinig niya ang mga sigaw na utos sa loudspeaker. Inuutusan ng isang tao na yumuko at sumuko kaagad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang mga tainga. Hinihiling na matapos na ang lahat. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang pulis ay hindi tumutok sa sedan ni Booker. Dumaan lamang sila. Umikot sa malaking konkretong haligi sa tabi ng kotse. At sinunggaban ang isang anino na nagtatago sa kadiliman. Eksakto sa lugar kung saan sana ang pinto sa likod. Kung nakalabas si Zer, naglakas loob siyang itaas ng bahagya ang kanyang ulo. Pinatahimik ng mga opisyal ang isang lalaki na nakabalot sa makapal. Na itim na coat na may sombrero na ibinaba sa kanyang mga kilay. Sinubukan ng individual na lumaban. Ngunit napakalaki ng pagkakaiba sa bilang. Itinumba nila siya sa lupa. At ibinaluktot ang kanyang mga braso sa likod para lagyan ng kadena. Mula sa isang bulsa niya ay nahulog ang isang folding knife at isang panyo. Na tila basa ng likido. May kumuha ng panyo ang isang opisyal ng may guwantes. At inilagay sa evidence bag. Kahit mula sa loob ng kotse. Naramdaman ni Zer ang isang nakakapasok. Naamoy ng kemikal na nagpatindig sa mga balahibo sa likod ng kanyang bato. Chloroform. Sa sandaling iyon, binuksan ng isa pang opisyal ang pinto ng trooper mula sa labas. At nagsalita kay Booker sa pamamagitan ng bintana.
Sa isang magalang na tono na tila magkakilala na sila dati. Ipinagbigay alam niya na ang target ay nasa kote na. At kontrolado na ang sitwasyon. Tumango si Booker. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag. At pinatay ang central lock. Ang click ng lock ay parang musika ng paglaya para kay Zer. Habang nanginginig pa rin. Tinanong ni Zer kung ano ang nangyayari at bakit nila hinuli ang lalaking iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi inaaresto ng mga opisyal si Booker. At bakit nila ito tinatrato ng may paggalang. Lumingon sa kanya ang trooper. Kalmado sa unang pagkakataon. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Hindi na ito mukha ng isang masungit na estranghero. Kundi ng isang taong tumitingin sa kanya ng may pagmamahal at paggalang. Muli siyang nagpakilala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang simpleng driver ng Appy. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Booker. At siya ang dating pinuno ng personal security. Nang yumaong ama ni Zer. Si Mr. Langston. Nakanganga si Zer. Bahagya niya itong naaalala mula sa kanyang kabataan. Ang mapagkakatiwalaang tao na nagretiro na ilang taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Booker na bago mamatay. Lihim siyang hinilingan ng kanyang ama na patuloy siyang protektahan mula sa malayo. Dahil palagi itong natatakot na mailalapit sa kanya. Para lamang sa interes sa pera. Sa gabing iyon, nakatanggap si Booker ng impormasyon na may pinaplano na pagdukot sa kanya. Ang lalaking kanilang hinuli ay isang hitman na inarkila para agawin siya sa pintuan ng airport. Sa sandaling tumapak siya sa bangketa, gagamitin sana nito ang panyo na may chloroform. At puwersahin siyang sumakay sa ibang sasakyan. Tinakpan ni Zer ang kanyang bibig para pigilan ang sigaw. Ang ideya na ilang segundo na lang sana ang layo mula sa paglalakad tungo sa kanyang kamatayan ay nagpabigat sa kanya. Pagkatapos, sa isang basag na tinig, tinanong niya kung sino ang maaaring magkaroon ng matinding galit sa kanya para gawin iyon. Hindi sumagot si Booker sa pamamagitan ng salita. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro pataas. Sa ikalawang palapag ng International Departures Building. Kung saan malinaw na nakikita ang maliwanag na loob sa pamamagitan ng glass facade. Sinundan ni Zer ang direksyon ng kanyang daliri. At nakita ang isang pamilyar na figura. Nandoon si Draymond, ang kanyang asawa. Ngunit wala. Siya sa anyo ng isang taong nababahala sa pagkawala ng kanyang asawa. Kundi may mukhang namumula sa galit at pagkadismaya. Marahas niyang ibinato ang kanyang telepono sa sahig. At hindi siya nag-iisa sa tabi niya ay nakatayo si Kenyatta. Ang matalik na kaibigan ni Zer. Ang kanyang kasamang hindi mapaghihiwalay sa mga shopping trips at mga pagtitipon. Si Kenyatta ay nakasuot ng kapansin-pansing pulang damit. At mahinahong hinahawakan ang braso ni Draymond. Sinusubukang pagaanin ang loob. Sa kanilang paanan ay may dalawang malaking maleta. Maleta para sa paglalakbay. Hindi pang trabaho. Binalot ni Draymond ang kanyang braso sa baywang ni Kenyatta. Nang natural. May isang pagiging malapit na hindi sana niya kailanman magagawa sa isang simpleng kaibigan. Pareho silang nakatingin pababa sa direksyon ng mga sasakyan ng pulis. May halo ng pagkamuhi at kawalang pag-asa sa kanilang mga mata. Na tila may isang planong maingat na inilatag na nasira. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Zer. Ang mga luha ay muling nagsimulang dumaloy. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding kirot na malalim sa kanyang dibdib. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, isang dobleng pagtataksil ang naipakita.
Ang lalaking minamahal niya at ang kaibigang pinagkatiwalaan niya ay nagkasabwat upang siya'y patayin. Ang kunwari biyaheng panegosyo ay kasinungalingan. At ang nakalimutang pitaka ay hindi isang pagkakamali, kundi isang patibong para pilitin siyang umalis ng bahay ng mag-isa sa hating gabi. At dalhin siya mismo sa lugar kung saan naghihintay ang hitman. Hayaang umiyak si Booker ng sandali sa katahimikan. Hanggang ang kanyang pag-iyak ay naging bugso ng hininga. Pagkatapos, pinatakbo niyang muli ang kotse at umalis sa airport. Ang entablado kung saan isang bahagi ni Zer ang namatay magpakailanman. Habang bumabalik sila sa highway, hiniling ni Booker na buksan niyang muli ang pitaka ni Draymond. Sumunod si Zer. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Nandoon pa rin ang gi at mga card. Nang inilabas niya ang pera, napansin niya ang isang kakaiba. Sa pagitan ng mga bill, isang papel na nakatiklop ng maingat. Hindi ito simpleng resibo, kundi isang one-way plane ticket palabas ng bansa. Sa pangalan ni Draymond at Kenyatta. Sa likod ng tiket, may isa pang papel na mas nakababahala. Isang kamakailang life insurance policy sa pangalan ni Zer. Para sa halagang katumbas ng daan-daang libong dolyar. Na si Draymond ang tanging benepisyaryo. Biglang nagkaisa ang lahat. Hindi niya kailangan ang pitaka. Dahil dala na niya ang pasaporte. At ang mga tiket na tunay na mahalaga sa kanyang bulsa. Sadyang iniwan niya ang pitaka para pilitin siyang pumunta sa airport. Kung nagtagumpay ang pagdukot, papayagan nila siyang mamatay. Ang kanyang katawan ay mawawala. At maaaring i-report siya ni Draymond na nawawala. Para kolektahin ang insurance. At mamuhay na parang hari kasama si Kenyatta sa ibang bansa. Dinurog ni Zer ang mga dokumento ng may galit. Ngunit kasabay ng takot. May bagong bagay na nagsimulang mabuo sa loob niya. Ang bulag na pag-ibig na taglay niya kay Draymond sa loob ng 3 taon ay dinurog sa loob ng ilang segundo. Nagbigay daan sa isang malamig, matalim na puot, na ibang-iba sa desperadong pag-iyak. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kotse. At halos hindi na niya nakilala ang babaeng nakikita niya. Hindi na siya ang mahinhin at mapagtiwalaang asawa ng umagang iyon. Nakita ni Booker ang pagbabago sa kanyang mga mata sa salamin. At naintindihan niya na si Zer ay handa nang magbago mula sa biktima patungo sa strategist. Sinabi niya na hindi alam ni Draymond na natuklasan na niya ang lahat. Mula sa pananaw ng asawa. Ang tanging nangyari ay nabigo ang pagdukot. Dahil sa hindi inaasahang operasyon ng pulisya. Ang kamangmangan ni Draymond ang pinakamalaking kalamangan ni Zer. Inakala pa rin niyang siya ay inosente. Walang alam sa anumang hinala. Inirekomenda ni Booker na bumalik siya sa bahay at magkunwari na walang nangyari. Na hindi siya umalis ng bahay. Kailangan nila ng oras para maghanda ng tugon. Protektahan ang mga ari-arian ni Zer. At mangolekta ng ebidensya. Ang lumang bersyon niya ang bulag at masunuring babae. Inilibing ng gabing iyon sa parking lot ng airport. Isang bagong Zer ang lumitaw. Handang gumanti ng may pasensya at katumpakan. Dahan-dahang sumulong ang itim na sedan ni Booker. Na tila tumatawid sa isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang kawalang muwang at ang kalinawan. Sa loob ng kotse, bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito ang hindi komportableng katahimikan ng dati. Kundi isang siksik na kapayapaan na puno ng sakit at determinasyon. Patuloy na hinigpitan ni Zer ang kanyang hawak sa bag. Na tila ito ay life vest. Sa gitna ng bagyong sumira. Sa kanyang buhay sa loob lamang ng 1 oras. Natuyo na ang kanyang mga luha.
Nag-iwan ng magaspang na hapdi sa kanyang balat. Pinanood niya ang highway na tinatamaan ng malungkot na dilaw na liwanag. Habang ang kanyang isip ay paulit-ulit na binabalikan ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Si Booker, na may kalmado at parang ama na tinig, ay inisip na oras na para bigyan siya ng konteksto. Inamin niya na 6 na buwan na niyang sinusubaybayan ang mga kilos ni Draymond. Nang may pag-aalala, sa pamamagitan ng mga lumang koneksyon sa pulisya at pribadong seguridad, nalaman niya na ang isang kilalang batang negosyante ay nakautang sa ilegal na online gambling ng malaking halaga na lumampas sa $200,000. Ang negosyanteng iyon ay si Draymond. Sa una, ayaw maniwala ni Booker. Ngunit dumami ang ebidensya. Mga ulat tungkol sa lihim na pagsasangla ng maliliit na ari-arian. Nang hindi nagpapaalam kay Zer. Ang pag-ugali ni Draymond ay naging masarado. Mas nerbiyoso. Naalala ni Zer na may buhol sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng beses na nagrereklamo ito tungkol sa mga nasirang proyekto o mga kliyenteng hindi nagbabayad. Para ipaliwanag ang pangangailangan na magpirma ng mga kagyat na dokumento kasama siya at mag-withdraw ng pera mula sa joint account. Ngayon, naintindihan na niya na hindi ang negosyo ang kumakain sa perang iyon, kundi ang pagsusugal. Naramdaman niya ang pagkawalang kwenta na pagkakasala. Natila nabigo niya ang mana ng kanyang ama, na nag-iwan sa kanya ng kumpanya at mga ari-arian para pangalagaan. Pinayagan niya ang isang lobo na nakasuot ng damit ng tupa na makatulog sa tabi niya. Gabi-gabi, unti-unting kinakain ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos, hiniling ni Booker na tingnan niyang muli ang pitaka. Nang may higit na atensyon, idaan ni Zer ang kanyang mga daliri sa isang kompartamento na napakakitid na halos hindi na mapansin. Sa likod ng mga lalagyan ng card doon, nakakita siya ng isang napakatiklop na papel. Isang power of attorney na naglilipat ng titulo ng pangunahing bahay. At isang mahalagang ari-arian sa sentro ng lungsod. Mula sa kanyang pangalan patungo sa kay Draymond. Ang lagda sa ibaba ay kay Zer. O hindi ba baba't ganoon ang hitsura nito? Agad niyang nalaman na hindi niya kailanman pinirmahan ang dokumentong iyon. Ipinaliwanag ni Booker na marahil ay ginaya ni Draymond ang kanyang lagda. O isiningit ang papel na iyon sa mga iba pang dokumento. Nang siya ay pagod o hindi nakapansin. Ang plano ay napakadetalyado. Nakakatakot. Kung nagtagumpay ang pagdukot at nawala si Zer, gagamitin agad ni Draymond ang power of attorney na iyon. Bago pa man lumabas sa publiko ang balita. At legal na makukuha ang lahat. Diniinan ni Zer ang papel ng may galit. Walang bahid ng pagmamahal na natira sa kanyang dibdib. Naalala niya ang matamis ng ngiti ni Draymond nang magpaalam sila noong gabing iyon. Iniisip na sa loob ng ilang oras ay patay na siya. Nangako siya sa sarili. Hindi na siya muling magpapaloko. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa bintana ng kotse. At nagpasya na ang mahinang babae na siya noon ay nagtapos doon. Bilang paggalang sa alaala ng kanyang ama at bilang paggalang sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaang manalo pa sina Draymond at Kenyatta kahit 1 pulgada. Nakita ni Booker ang determinasyong iyon. At nagsimulang gumawa ng plano. Ang unang hakbang ay ang bumalik sa bahay bago bumalik si Draymond. Nabigo mula sa airport. Ang opisyal na kwento ay dapat na napakasimple. Nakita lang ni Zer ang pitaka sa bahay sa isang kapanipaniwalang lugar. Upang maniwala si Draymond na hindi siya lumabas. Ang biyahe pabalik ay tila mas maikli kaysa sa biyahe papunta.
Ang mga kalye ng Maynila ay halos walang tao ng 2:00 ng madaling araw. Isang perpektong tagpuan para maayos ni Zer ang kanyang mga kaisipan. Pinunasan niya ang mga bakas ng luha. Inayos ang kanyang hishab sa maliit na salamin. At nagprakis ng ngiti. Sa simula, ang kilos ay tila matigas at artipisyal. Ngunit sa paulit-ulit na pagsubok, nagawa niyang maibalik ang matamis na ekspresyon. Nakilala ni Draymond. Kailangan niyang maging pinakamahusay na aktres ng sarili niyang buhay. Hindi para sa isang award, kundi para iligtas ang kanyang kapalaran. Pagdating sa gated community, pinatay ni Booker ang mga ilaw ng kotse upang hindi makaakit ng atensyon ng gwardiya o mga kapitbahay. Ibinalibag siya niya ilang metro bago ang pinto, upang ang tunog ng makina ay hindi magbigay ng anumang hudyat. Bago bumaba si Zer, inabot ni Booker sa kanya ang isang maliit na aparato. Kasing laki ng isang butones. Isang high-tech SIW microphone. Hiniling niya na itago niya ito sa isang lugar na araw-araw ginagamit ni Draymond para magsalita o magtrabaho. Ngunit kung saan hindi madaling matukoy. Kinuyom ito ni Zer sa kanyang kamao ng may determinasyon. Bumaba siya sa kotse at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng sarili niyang bahay. Natila siya ay isang mananakop sa teritoryo ng kaaway. Binuksan niya ang kandado ng may matinding pag-iingat upang hindi ito umingit. Madilim at tahimik ang loob. Puno ng amoy ng lavender air freshener na nagpagaan sa kanyang loob sa ibang mga gabi. Ngunit ngayon ay nakakapagpabigat. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga eksena. Mula sa isang buhay na napatunayang kasinungalingan. Ang sopa kung saan sila nanonood ng mga pelikula. Ang mesa kung saan sila nag-aalmusal ng magkasama. Lahat ay biglang naging tila isang stage set. Nag-lock ulit siya mula sa loob upang walang makahikayat ng atensyon. Nang dumating si Draymond, ang unang hinto niya ay ang banyo. Paulit-ulit niyang hinugasan ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Sinusubukang burahin ang bakas ng luha at takot sa kanyang mukha. Matagal siyang tumingin sa salamin sa lababo. Nakita pa rin niya ang parehong babae tulad ng dati. Ngunit may ibang kaluluwa sa kanyang mga mata. Wala nang kawalang muwang, kundi isang bagong, malinaw na katigasan. Bumulong siya sa sarili na kaya niya ito. Na hindi siya isang walang magawang biktima, kundi ang anak ng isang matapang na tao na hindi kailanman sumuko. Nang naramdaman niyang kalmado na siya, nagsimula siyang maghanda ng entablado. Dinala ni Zer ang pitaka ni Draymond sa sala. At nag-isip kung saan ito pinakalohikal na makikita. Hindi ito dapat nakatago sa isang imposibleng lugar. Ngunit hindi rin naman masyadong nakikita na tila sadyang inilagay. Pagkatapos ng ilang segundo ng pag-iisip, nagpasya siyang iwanan itong bahagyang nakasiksik. Sa pagitan ng unan ng sopa at ng armrest, na tila nahulog ito mula sa bulsa ni Draymond nang umupo ito. Sa huling pagkakataon para isuot ang kanyang sapatos. Ang lugar ay perpekto. Pagkatapos, umupo siya sa parehong sopa. Binuksan ang telebisyon ng napakahina ang volume. Nag-iwan ng isang magasin sa kanyang mga kamay. At umupo na tila nagbabasa hanggang sa makatulog siya. Tumunog ang orasan ng 3:00. Nang marinig niya ang paglapit ng makina ng sasakyan at paghinto sa harap ng bahay. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata at huminga ng dahan-dahan at regular. Ginagaya ang pagtulog. Narinig niya ang susi na marahas na umiikot sa kandado at ang biglang pagbukas ng pinto. Pumasok si Draymond. Hinihingal. Ang tie ay maluwag.
Ang mukha ay pinagpapawisan at ang ekspresyon ay nagbago. Ngunit hindi ito pawis ng isang taong umuwi ng pagod mula sa trapiko, kundi ng isang taong nakakita ng paglubog ng isang kriminal na plano sa kanyang mga mata. Malakas niyang tinawag ang pangalan ni Zer. Nagkunwari siyang nagulat. Pinabayaan ang magasin na mahulog. At bumangon ng may labis na paghikab. Kumurap siya ng ilang beses na tila siya ay nalilito. At tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Kung hindi ba dapat ay nasa eroplano na siya. Ang kanyang pagganap ay perpekto. Si Draymond ay tumayo ng nakatigil sa isang segundo. Nakita siyang kalmado sa sopa. Pagkatapos ay nakuha niya ang kanyang pagiging kalmado at sinimulang ilahad ang kanyang karaniwang mga kasinungalingan. Sa isang malungkot na tinig, sinabi niya na habang nasa highway siya papuntang airport, napagtanto niyang nawala ang kanyang pitaka. Nagpanik siya. Ipinaliwanag niya. At nagpasya siyang bumalik dahil hindi siya makakalipad ng walang Idinagdag niya na may aksidente sa truck at bumara ang trapiko. Kaya't ipinaliwanag niya kung bakit siya umuwi ng ganoong kalate. Makinig si Zer sa kanya nang may nag-aalalang mukha. Tumatango. Kahit nasa loob ay kumukulo ang kanyang dugo. Alam na niya ng husto kung nasaan talaga siya at sino ang kasama niya. Tumayo siya. Hinawakan ang kanyang braso ng may tamis. At nagkomento na siya rin ay natakot. Dahil hindi niya siya nakontak. May natural na kilos. Itinuro niya ang sopa. Sinabi niya na nang magising siya. Napansin niya ang isang bagay na matigas sa pagitan ng mga unan. At nang tingnan niya, nakita niya ang pitaka na sumisilip. Sinusunod ang direksyon na itinuro ng kanyang kamay. Nakita ni Draymond ang gilid ng balat na sumisilip sa pagitan ng mga unan. Agad na nagbago ang kanyang mga katangian. Una, matinding ginhawa. Pagkatapos ay pagtataka. Bumagsak siya sa pitaka at mabilis na sinuri ang laman nito. Nandoon lahat. Ang hindi niya alam ay napicturean na ni Zer ang tiket. At ang policy sa cots ni Booker. Para mapanatili ang ebidensya. Niyakap siya ni Draymond ng may kasiglahan. Binaha siya ng pasasalamat. At tinawag siyang kanyang anting-anting. Sa yakap na iyon, may naramdaman din si Zer. Isang amoy ng pabango ng babae na hindi kanya. Isang malambot at mamahaling amoy na agad niyang nakilala bilang kay Kenyatta. Naramdaman niyang nasusuka. Ngunit hindi siya lumayo. Bumulong siya na kailangan niyang mag-shower at magpahinga. Dahil tiyak na nakakapagod ang traffic jam. Tinanggap ni Draymond ang payo. At umakyat patungo sa master bedroom. Sa sandaling nawala siya sa kanyang paningin. Naalala ni Zer ang maliit na mikropono. Nahawak pa rin niya sa kanyang kamay. Ito na ang perpektong sandali. Nagkunwari siyang pupunta para kumuha ng malinis na tuwalya. Umakyat siya kasunod niya. Narinig niya ang umaagos na tubig sa banyo. Wala nang oras na dapat sayangin. Nakalabas ang suit ni Draymond sa kama. Ngunit mas praktikal ang naisip ni Zer. Ang suit ay maaaring magbago araw-araw. Kailangan nila ng bagay na laging kasama niya. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa leather briefcase na labis niyang mahal. Isang regalo mula sa kanya para sa kaarawan niya na hindi niya iniiwan. Binuksan niya ang isang maliit na panloob na bulsa ng briefcase. Nakaraniwang para sa barya o susi. At inilagay ang mikropono sa pinakamalalim na sulok. Pinipindot ito gamit ang kanyang daliri. Para masiguradong nakakabit at nakatago ng maayos. Isinara niya ang zipper kasabay ng pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Draymond. Nakasuot lamang ng tuwalya sa kanyang baywang.
Lumingon si Zer na may matamis na ngiti. At inabot sa kanya ang malinis na damit na inihanda niya. Masunurin tulad ng dati. Hinalikan siya nito sa noo nang hindi nag-aakala na mula sa sandaling iyon. Bawat mahalagang pag-uusap na gagawin niya habang malapit ang briefcase ay may record. Nang gabing iyon, natulog sila sa iisang kama. Ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay nasa magkasalungat na poste. Mahimbing na natulog si Draymond. Yakap sa pag-aakalang ang kanyang nabigong plano ay lumipas ng walang bakas. At marahil ay nagpaplano ng bagong estratehiya kasama si Kenyatta. Si Zer naman ay nanatiling gising. Nakatitig sa kisame ng kwarto. Nakadiscreet na earphones siya. Konektado sa DV microphone API sa kanyang mobile. Alam niya, ang isang taong tulad ni Draymond ay hindi magtatagal bago makipag-ugnayan sa kanyang kasabwat. Bago sumikat ang araw, nagkunwari siyang bumangon para uminom ng tubig. At nagtungo sa kusina dala ang telepono. Sa API, nakita niya na aktibo ang aparato at nakakakuha ng tunog. Mula sa loob ng briefcase. Narinig niya ang ingay ng trapiko at pagkatapos ay ang ringtone ng isa pang linya. Gumagamit si Draymond ng burner phone na nakatago sa briefcase para tawagan ang isang tao. Nang sumagot ang boses ng babae sa kabilang linya, nakaramdam si Zer ng kaba si Kenyatta iyon. Ang sumunod na pag-uusap ay hindi romantiko. Walang matatamis na salita kundi mga mura. Pagpuna at takot. Sinumpa ni Draymond ang pulisya at ang operasyon na sumira sa kanyang plano. Sa airport, sumigaw siya na ang deadline para bayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal ay matatapos kinabukasan. At umabot na ito sa $200,000. Kung hindi siya magbabayad, ang mga thugs na nagtatrabaho para sa loan shark ay pupunta sa kanyang bahay at opisina. Sisirain ang kanyang reputasyon at marahil ay magpapadala sa kanya sa kulungan. Si Kenyatta, kasing nerbiyoso niya, ngunit mas kalkulado, ay ipinaalala sa kanya ang alternatibong plano. Ang lumang bodega na minana mula sa ama ni Zer, kung saan pinaniniwalaan nilang may mga gold bars at mga titulo ng lupa na hindi pa nakapangalanan. Ang problema ay pareho pa rin. Tanging si Zer lamang ang nakakaalam ng code sa safe, na ayon sa mga chismis ay nandoon. Iginiit ni Kenyatta na kailangan makuha ni Draymond ang kombinasyon sa anumang paraan sa pamamagitan ng panlilinlang, pamimilit, o pagsasamantala sa anumang kahinaan. Tinanggap niya ang ideya at sinabi na sa hapon ding iyon ay uwi siya na puno ng mga regalo para pagaanin ang loob niya. Ang pakikinig sa lahat ng iyon ang huling tulak na kailangan ni Zer. Ibinitin niya ang tawag at nang hindi nag-aaksaya ng oras, tinawagan si Booker. Kalahating oras ang lumipas. Ang itim na sedan ay nasa harap na ulit ng kanyang pinto. Pumasok si Zer sa kotse dala ang isang backpack, kung saan dala niya ang mahahalagang dokumento. Nakinuha niya mula sa isang maliit na safe sa kanyang kwarto. Maputla siya ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa halo ng sakit at katigasan. Sinabi niya kay Booker ang bawat detalye ng tawag. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay sinabi sa kanya. Ang unang hakbang ay ang protektahan ang kanyang pera at ari-arian. Bago pa man gumawa ng anumang desperadong kilos si Draymond. Magkasama silang nagtungo sa bangko at sa pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama. Sa bangko, inilipat ni Zer ang karamihan ng pera mula sa joint account patungo sa isang bagong account sa kanyang pangalan.
At in-block ang mga karagdagang card na ginagamit ni Draymond. Sinabing nawala ang pitaka. At kailangan niyang kanselahin ang mga ito para sa seguridad. Sa opisina ng abogado, pumirma siya sa isang asset protection document. Nagagawing lubhang mahirap para sa anumang pagtatangkang ibenta ang kanyang mga ari-arian. Kung wala siya, nakatayo si Booker sa tabi niya. Kumikilos na parang kapalit na ama. Sinasamahan siya sa bawat pamamaraan. Pagsapit ng tanghali, medyo lumakas ang pakiramdam ni Zer. Naisara na niya ang hindi bababasa. Isa sa mga pangunahing daanan kung saan nagpapatuloy si Draymond sa pananalapi. Sa parehong hapon, tinupad ni Draymond ang kanyang banta. Umuwi siya ng maaga. Dala ang isang malaking buket ng pulang rosas at isang maliit na pakete ng gamot. Tinanggap siya ni Zer nang may nakakagulat na kapanipaniwalang ngiti. Mukhang natuwa sa kilos. Inabot niya sa kanya ang mga bulaklak. Hinalikan siya sa pisngi. At inabot ang pakete. Ipinaliwanag na ito ay isang supplement ng mga imported vitamins. Napakabago na binili niya para sa kanya. Dahil nakita niyang mukhang pagod at maputla kamakailan. Nag-aalala ako sa kalusugan mo. Sabi niya gamit ang kanyang pinakamahusay na tinig ng isang maalalahaning asawa. Hinawakan ni Zer ang bote. Nakaramdam ng kaba sa babala. Nang magtungo si Draymond sa banyo para magpalinis. Binuksan niya ito ng may pag-iingat. Ang selyo ay tila ginalaw at mahinang idinikit muli. Inalis niya ang isang kapsula sa kanyang palad. Ang hitsura nito ay hindi katulad ng ordinaryong bitamina. At mayroong manipis na puting pulbo sa ibabaw. Sa hapunan, paulit-ulit na iginiit ni Draymond na uminom siya ng kapsula sa harap niya. Pinanood niya siya ng may nakakatakot na intensidad. Na tila umaasa ng agarang epekto. Si Zer, na may katalinuhan, ay tumayo mula sa mesa. Sinasabing pupunta siya para kumuha ng baso ng tubig sa kusina. Itinapon niya ang kapsula sa lababo. At naglagay ng candy na kasing laki nito sa kanyang bibig. Bumalik siya sa mesa. Inilagay ito sa kanyang dila. At nilunok sa harap ng mga mata ni Draymond. Mumiti si Draymond ng nasiyahan. Iniisip na nagawa niya ang unang hakbang para siya ay malason. Dahan-dahan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na itinapon ni Zer ang laman ng bote sa toilet. Iniwan lamang ang walang lamang lalagyan. Upang magmukhang umiinom siya ng may disiplina. Nagsimula na ang lihim na digmaan. At anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. 3 araw pagkatapos ng pagtatangkang paglason. Nagsisimulang gumuho si Draymond. Inaasahan niyang magkakasakit si Zer. Magpapakita ng pagkahilo o panghihina na magpapadali sa kanyang mga plano. Ngunit ang nakita niya ay kabaligtaran. Bumangon siya ng maaga. Nag-ehersisyo sa hardin. Nagluluto ng masustansyang pagkain. Ngumiti. At pinadala siya sa trabaho ng may matatamis na salita. Ito ay lalong nagpabalisa sa kanya. Habang ang mga nagpautang sa kanya ay patuloy na naghaharas sa kanyang telepono. Nang may lalong lantad na mga banta. Nakita ni Zer na tumitindi ang pressure sa kanya. At nagpasya siyang oras na para gumawa ng psychological counterattack. Kailangan niyang itulak siya para magkamali. Na lalo pang magpapatunay sa kanya. Tinawagan niya ito sa opisina sa kalagitnaan ng umaga na may masayang tono. Sinabi niya na nag-isip siya. At gusto niyang ipagdiwang. Na mas kalmado na ito pagkatapos ng takot sa nawalang pitaka. At bilang pasasalamat din sa kung gaano siya kasipag magtrabaho.
Nagplano siyang mag-organisa ng isang espesyal na hapunan sa bahay. Bilang cherry on top, nagkumpisal siya na nami-miss niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Kenyatta, na matagal na niyang hindi nakikita. At tinanong kung magandang ideya bang imbitahan din ito. Sa kabilang linya, nagkaroon ng maikling katahimikan. Si Draymond ay nag-isip sa pagitan ng panganib at pagkakataon. Ang pagkakaroon ng kanyang mistress at asawa sa ilalim ng iisang bubong ay mapanganib. Ngunit maaari rin itong magsilbing manipulahin silang dalawa. Sa wakas, tinanggap niya ito ng may kunwaring sigla. Hindi nag-aakala na direkta siyang naglakad sa bitag. Nang gabing iyon, inayos ni Zer ang mesa na maihalo seremonyal na pag-iingat. Nagpasindi siya ng mga scented candle. Inilabas ang pinakamagandang china. At naglagay ng mga plato ng piniling karne at maingat na inihandang ulam sa gitna. Nakasuot siya ng mahinhin na burgundy dress. Eleganteng at sober. At naglagay lamang ng sapat na makeup. Para ay highlight ang mga katangian na ngayon ay mas matatag. Eksaktong 8 oras. Tumunog ang doorbell. Binuksan ni Raymond ang pinto para kay Kenyatta, na lumabas sa masikip na damit na nagpapatingkad sa bawat kurba. Na lumilikha ng malinaw na pagkakaiba sa pagka-discreet ni Zer. Umiti ito at may dalang regalo sa kamay. Binati niya si Zer ng mga halik sa magkabilang pisngi. Gamit ang maling pagmamahal na lagi nitong ginagamit. Binalik din ni Zer ang yakap. Na nakaramdam na tila niyayakap niya ang isang ahas. Nagsimula ang hapunan sa magaan na biro at mababaw na komento. Nagpalitan ng tingin sina Draymond at Kenyatta. Puno ng mensaheng tila hindi napapansin ni Zer. Nagtutuon siya sa paghahain, pagpupuno ng mga baso, at pagpapanatili ng tila maayos na kapaligiran. Sa gitna ng tunog ng mga kubyertos, nagpasya si Zer na igalaw ang mga piyesa. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kutsilyo at tinidor sa plato. Pinunasan ang kanyang labi gamit ang panyo. At sa mas mababang boses, sinabing noong nakaraang gabi ay nagkaroon siya ng napakakakaibang panaginip. Si Draymond, puno ang bibig, ay nagtanong kung ano ang napaginipan niya. Ngumiti si Zer ng may mahiwagang anyo. Ikinwento niya na sa panaginip, may isang mayamang babae na may kaakit-akit na asawa. At isang napakalapit na kaibigan. Ngunit lihim, na ang asawa at ang kaibigan ay nagkasabwat para siya ay patayin. Para sa kanyang mana, ang mga detalye, dagdag niya, ay napakatumpak na nagpalamig sa dugo. Nabanggit niya ang isang peking biyaheng pangtrabaho. Isang hitman na may chloroform sa pintuan ng airport. At mga pinaghalong bitamina. Ang mukha ni Kenyatta ay nawalan ng kulay. Nahulog ang kanyang tinidor sa plato at umingit. Si Draymond ay nasakal sa isang piraso ng karne at nagsimulang umubo. Desperadong uminom ng tubig ng malalaking lago. Ang hangin sa silid ay naging siksik. Nagtinginan sila sa gilid. Sinusubukang hulaan kung gaano karami ang alam ni Zer. Siya. Pagkatapos ng kalkuladong paghinto, ay bahagyang tumawa at sinabing swerte na panaginip lang iyon. Dahil imposibleng gawin ng isang asawang kasing mahal ni Draymond. At isang kaibigang kasing buti ni Kenyatta ang isang bagay na ganoon kakahindik-hindik. Ang kanyang mga salita, malumanay ngunit matatag, ay pumutol na parang skalpel bago pa man sila makabawi ng kontrol. Inilunsad ni Zer ang huling tama. Sinabi niyang ang panaginip na iyon ay nagpatindi sa kanyang pag-iisip tungkol sa kamatayan. At dahil sa isang uri ng espiritual na kaliwanagan, nagpunta siya mismo sa abogado noong araw na iyon.
Nagkomento siya ng may kalmadong kilos. Nalubos niyang binago ang kanyang will. Ipinaliwanag niya na kung siya ay mamamatay ng biglaan o sa mga kahina-hinalang kalagayan. Bago mag-edad 60, 100% ng kanyang mga ari-arian. Kasama ang bahay, lupa, mga bank account, mga stock, at ang laman ng family safe, ay otomatikong ipamamahagi sa isang pundasyon para sa mga ulila. At isang charity para sa cancer. Wala ni $1 ang matatanggap ng kanyang asawa. O ng anumang iba pang kamag-anak. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon sa pagsasabing. Si Draymond ay isang taong may kakayahan. Na kayang kumita ng sarili niyang kabuhayan. Nang hindi umaasa sa mana. Ang silid ay nalubog sa brutal na katahimikan. Si Draymond ay nanigas. Nakatitig sa kawalan. Na tila may humila sa sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Kenyatta ay nagbukas ng bibig ngunit walang salitang lumabas. Ang lahat ng pagsisikap na alisin si Zer at panatilihin ang kanyang pera ay na-neutralize sa isang iglap. Ang pagpatay sa kanya ay wala ng saysay. Kung mamamatay siya, wala silang maiuwi maliban sa kanilang mga utang. Tiningnan sila ni Zer. Ikiniling ang kanyang ulo. At may isang matamis ngunit nakalalaso ng ngiti. Tinanong kung may nakikita silang mali sa kanyang desisyon. Kung marahil ay hindi karapat-dapat na ipamigay ang lahat sa charity. Si Draymond ay nautal na sinabi na ito ay isang labis na reaksyon. At kailangan niyang mag-isip tungkol sa kinabukasan ng pamilya. Pinutol siya ni Zer nang may matatag na paggalang. Iginiit na ginagawa niya iyon ng eksakto dahil iniisip niya ang kanyang espiritual na kinabukasan. Tinapos niya ang kanyang piraso ng karne na tila walang nangyayari. Habang sa tapat niya, 2 sakim na kaluluwa ang gumuho. Sa tahimik na desperasyon, ang hindi alam nilang dalawa ay sa isang sulok ng kainan. Isang maliit na ilaw mula sa isang hidden camera na inilagay ni Booker ay kumikislap. Na nagre-record ng bawat kilos. Bawat tingin ng takot. Ang hapunan na iyon ang unang piraso ng 12 ng ebidensya. Naganap na magpapatibag sa bersyon ni Draymond at Kenyatta. Nang gabing iyon, hindi makatulog. Sina Draymond at Kenyatta ay nagtago sa maliit na apartment na mayroon siya. Sa ibang bahagi ng lungsod, ang kanilang lihim na taguan na ngayon ay naging panic shelter. Ang telepono ni Draymond ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Sa mga tawag at mensahe mula sa mga dayuhang numero. Puno ng mga banta at masasamang larawan. Hindi na maghihintay ang mga bukis. Naglakad-lakad si Draymond ng magulo. Mukhang pagod. At lalong nalalapit sa pagbagsak. Alam niya na sa bagong will. Walang saysay na patayin si Zer. Ang pagkakaroon ng mana sa mabilis na paraan ay imposible na. Si Kenyatta, naninigarilyo ng nerbiyoso sa sopa, ay sinisi siya sa lahat. Ibinagsak niya ang responsibilidad sa kanya, dahil hindi niya nakontrol ang kanyang asawa. At dahil pinayagan niya itong baguhin ang will. Nag-away sila. Sumisigaw ng lalong masasamang mura. Gayunpaman, habang tumatagal ang orasan, mas naging malinaw sa kanila na kailangan nila ng pera kaagad. Kung hindi nila kayang alisin si Zer, isang opsyon na lang ang natira, sirain siya. Nagpasya si Draymond na bigyan ng bagong liko ang karahasan. Magpaplano siya ng isang pagdukot sa bahay. Mag-aarkila siya ng 3 thugs para pumasok sa bahay. Itali si Zer. At pahirapan siya ng pisikal. At psikolohikal hanggang sa humina siya. At pumirma ng pagbawi sa will. At ilang power of attorney para sa paglipat ng mga ari-arian.
Wala na siyang pakialam sa pagpapanggap na perpektong asawa. Ang kanyang buhay ay nakataya at ang maskara ay nahuhulog na. Kinabukasan, hindi umuwi si Draymond. Nagpadala siya ng text na nagsasabing may kagyat na audit sa kumpanya. At kailangan niyang manatili at matulog doon. Sa katotohanan, nakipagkita siya sa tatlong malalaking kriminal sa isang coffee shop sa labas ng lungsod. Nangako siya sa kanila ng magandang bayad. Kung makukuha nila ang mga kinakailangang lagda mula kay Zer. Nang magsimulang lumubog ang araw at mamula ang langit. Sina Draymond, Kenyatta, at ang mga thugs ay sumakay sa isang van na may tinted windows. Patungo sa bahay ni Zer. Mula sa labas, tahimik ang tirahan. Walang ilaw sa pasukan. Isang bagay na kakaiba. Dahil si Zer ay karaniwang binubuksan ang ilaw sa harap bago dumilim. Nasa garahe pa rin ang kanyang kotse. Na nangangahulugang sa teorya. Nasa loob siya. Binuksan ni Draymond ang gate gamit ang spare key at naglakad. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagbigay hudyat sa mga thugs na maghanda. Ipinasok niya ang susi sa kandado ng pangunahing pinto at dahan-dahang iniikot. Ang pinto ay bumukas ng walang pagtutol. Pumasok sila na parang alon sa unang palapag. Handang patahimikin kung sino man ang kanilang makita. Sinuri ng mga thugs ang sala, ang kusina, at ang mga silid ng bisita. Si Draymond at Kenyatta ay tumakbo pataas patungo sa master bedroom. Kung saan si Zer ay karaniwang nagpapahinga kapag nasa bahay siya. Sinipa ni Draymond ang pinto at sumigaw ng kanyang pangalan. Nang may nagbabantang tono. Ang kwarto ay walang tao. Ang kama ay maayos na nakahiga. Ang aparador ay buo. Sinimulan niyang tingnan ang banyo. Ang study. Bawat sulok ng itaas na palapagwala. Mukhang inabandona ang bahay. Sa takot na baka nakataka si Zer. Bumaba si Draymond sa sala. Kinumpirma ng mga thugs na walang tao sa buong bahay. Sa isang bugso ng galit, sinipa niya ang glass coffee table. Binasag ang isang klorera sa mga piraso. Pagkatapos, isang mahinang tunog ang sumira sa katahimikan. Isang laptop na nakabukas. Nakalagay sa mesa sa gitna. Ay nagbigay ng abiso. At biglang umilaw ang screen. Naglapit sina Draymond, Kenyatta, at ang mga thugs nang may pagdududa. Sa screen, isang incoming video call ang nagsimulang tumugtog. Lumabas ang mukha ni Zer ng malinaw. Nakaupo siya sa isang hindi kilalang kwarto. Nakasuot ng itim na hijab at may kalmadong, halos malamig na ekspresyon. Sumandaw si Draymond sa screen at sumigaw. Inuutusan siyang sabihin kung nasaan siya at inuutusan siyang umuwi. Hindi na tinag si Zer. Binati niya sina Draymond, Kenyatta, at nang hindi nag-aatubili. Binati rin ang mga bisitang dinala nila. Ipinapakita na alam niya ng husto na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos, itinuro niya gamit ang kanyang daliri. Ang isang maliit na marka sa sulok ng screen. Ang live stream icon at isang viewer counter na hindi tumitigil sa pagtaas. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang mga hidden cameras na inilagay sa buong bahay ay nagsistream ng real-time sa isang pribadong server na ina-access ng kanyang abogado at ilang mga koneksyon sa pulisya. Kung pipindutin niya ang isang buton sa kanyang mobile, lahat ng content at ang lokasyon ay agad na ipapadala sa mga otoridad. Namutla si Draymond. Hindi pa pala inaalertuhan ni Zer ang pulisya.
Binibigyan niya sila ng huling pagkakataon na makinig sa kanya ng kalmado. Sinabi niya na alam niyang narito sila para sa kanyang pera. At alam niyang hinahabol si Draymond dahil sa kanyang mga utang sa pagsusugal. Inamin niya na alam niya ang pagkakagyat. Ngunit idinagdag na hindi niya intensyong tulungan siya sa paraang gusto niya. Gayunpaman, tiniyak niya na hindi siya ganoon kamalupit para hayaan silang patayin siya dahil sa isang pagkukulang. Inamin niya na totoo ang will. Tulad ng sinabi niya. At ang mga pangunahing ari-arian ay protektado na. Ngunit ibinunyag din niya na mayroon siyang liquid capital na hindi nakalista sa will. Isang mana mula sa kanyang ama sa anyo ng pera at ginto na nakatago sa isang lihim na lugar. Sapat para bayaran ang utang at higit pa. Ang mga mata ni Draymond at Kenyatta ay nagniningning sa kasakiman. Tinawag nila kung nasaan ang perang iyon. Nangangako na maglalaho sila magpakailanman sa buhay ni Zer kapag nakuha nila iyon. Inilarawan niya ang isang lumang textile warehouse na pag-aari ng kanyang pamilya sa isang inabandonang industrial zone. Isang lugar na halos walang bumibisita. Ikinwento niya na sa likuran, sa ilalim ng sementadong sahig kung saan dating nakatayo ang masyino. 7. Ay may nakabaong safe. Ibinigay niya sa kanila ang kombinasyon batay sa kanilang petsa ng kasal. Baligtad isang kwentong napakadetalyado at kapanipaniwala na nagpahina sa huling pag-aatubili ni Draymond. Naalala niya ang bodega. Nakapunta na siya roon isang beses sa simula ng kanilang kasal. At alam niyang perpekto ito para magtago ng isang bagay. Nang hindi na nag-iisip pa, iniutos ni Draymond sa mga thugs na samahan siya sa bodega. Kailangan niya ang kanilang lakas para basagin ang sahig at buhatin ang kahon. Isinara niya ang laptop. Pinutol ang tawag. At naniniwalang nasa kamay na niya ang kapalaran. Ang van ay umandar at mabilis na nagtungo sa industrial zone. Habang si Kenyatta ay nagtuturo ng pinakamabilis na ruta sa kanyang telepono. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa kotseng sumusunod sa malayo. Ang sedan ni Booker. Na siya ang nagmamaneho at si Zer ang nasa tabi. Pinagmamasdan ang pulang tuldok sa gate na nagmamarka sa lokasyon ng sasakyan ni Draymond. Pagkatapos ng 45 minuto sa lalong lumalalang mga kalsada. Nakarating sila sa avenue kung saan nakahanay ang mga lumang kalawangin na bodega. Ang bodega ng pamilya ni Zer ay nasa dulo, na may mukhang natutuklap at fence na nalupig ng kalawang. Bungad ng van si Draymond sa fence hanggang sa napunit niya ang kadena. Pumasok sila sa bakuran na puno ng tuyong putik at damo. Kumuha sila ng mga pala, piko, at crowbar mula sa trunk at pinilit ang pinto ng bodega. Nabumukas ng may matalas na ingit. Ang amoy ng alikabok. Halumigmig. At dumi ng hayop ay tumama sa kanilang mga ilong. Tanging ang liwanag ng flashlight na hawak ni Kenyatta ang pumutol sa kadiliman. Ginagabayan ng mga tagubili ni Zer. Sumulong sila sa likuran kung saan isang lumang makinang metal na nababalutan ng kalawang. Ang nakatayo. Na tumigil sa loob ng maraming taon. Itinuro ni Draymond ang sementadong sahig sa ilalim ng makina. At inutusan ang mga thugs na simulan ang paghampas sa ibabaw. Ang tunog ng metal ay umalinggaw sa buong gusali. Halos isang oras silang nagtrabaho ng walang pahinga. Binibiyak ang konkreto at itinutulak ang mga tipak. Hanggang sa may isang pala na tumama sa isang matigas na bagay. Inutusan silang huminto ni Draymond at dinala ang flashlight ng mas malapit. Sa ilalim ng isang patong ng dumi, lumitaw ang tuktok ng isang safe na metal na katamtaman ang laki. Sa pagitan ng pawis at paghingal, binuhat nila ang kahon at inilagay sa basag na sahig.
Pinunasan ni Draymond ang kanyang mga kamay hanggat maaari. Lumapit sa combination lock. At sinimulang ikutin ang wheel gamit ang nanginginig na mga daliri. Sinusunod ang mga numero na ibinigay ni Zer. Isang mahinang key-clicky ang narinig bumigay ang kandado. Nagmadaling lumapit si Kenyatta para tumabi sa kanya. Hindi humihinga. Lumapit din ang mga thugs. Sinusubukang tingnan ang loob. Medyo binuksan ni Draymond ang kahon. Umaasa ng ulan ng gintong ningning. Walang mga bar o tumpok ng dolyar sa loob. Tanging mga tumpok ng papel. Lumang folder. At ilang malalaking litrato. Nalilito. Nagsimulang maghalughog si Draymond ng nerbiyoso. Umaasang makita ang pera sa ilalim ng kalat na iyon. Ang nakita niya ay mga kopya ng kanyang utang sa pagsusugal. Mga dokumento na mailahat ng datos ng transaksyon. At mga resibo ng paglilipat ng pera mula sa account ni Zer patungo sa kanya. At kay Kenyatta sa loob ng huling 2 taon. At na para bang hindi pa iyon sapat. Ang mga litrato ay nagpapakita kina Draymond at Kenyatta na pumapasok sa mga hotel. Kumakain ng magkasama. At nagyayakapan. Sa airport. Sa ibabaw ng lahat. Isang puting sobre na may perpektong nakikilalang sulat kamay. Kay Zair ang nakasulat sa labas. Regalo para sa mga manloloko. Binuksan ni Draymond ang sobre nang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa papel. Isang pangungusap lamang. Ang kayamanan na hinahanap ninyo ay wala rito. Ang nasa loob ng kahon na ito ay ang ebidensya ng lahat ng inyong ginawa. I enjoy ninyo. Paparating na ang pulisya. Sa sandaling iyon, isang malakas na sinag ng ilaw ang pumuno sa loob ng bodega. Sa pamamagitan ng mga basag na bintana at mga bitak sa pinto. Nagsimulang umalingaw ang mga sirena ng pulis. Ilang metro ang layo. Ilang loudspeaker ang sumigaw ng malinaw na mga utos. Na nagpapahiwatig na napalibutan ang gusali at walang sinuman ang dapat gumalaw. Ibinagsak ni Draymond ang papel. Naramdaman na nanghihina ang kanyang mga binti. Si Kenyatta ay nagsimulang sumigaw at hinampas siya sa dibdib. Tinatawag siyang tanga. Habang ang mga thugs ay sumubok tumakas patungo sa likod na labasan. Ngunit ang pinto ay sumabog paloob sa ilalim ng pag-atake ng isang SWAT team. Sa loob ng ilang minuto, lahat ay nakasubsob sa malamig na sementadong sahig. Ang mga kamay ay nakakadena sa likod. Ang kasakiman na nagdala sa kanila roon ay nagtapos sa isang tuyong hampas ng realidad. Ang ilaw ng mga floodlight ng pulisya ay ginawang entablado ng operasyon ang bodega. Kung saan walang anino ang maaaring magtago ng anuman. Sa gitna ng kaguluhan, ang pangunahing pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas. At ang mga opisyal ay gumawa ng daanan. Ang tunog ng takong ay umalinggaw sa semento. Si Zer ay lumitaw. Perpekto sa isang light-colored coat at ang kanyang hijab. Ay maayos na nakalagay. Sa likuran niya. Sumulong si Booker. Mayabang. Na may isang kontentong kilos. Sina Draymond at Kenyatta sa sahig ay tumingin pataas at nakita siya. Natila siya ang mismong personifikasyon ng kapalaran. Na dumating para ayusin ang mga account. Wala nang bakas ng masunuring asawa na kilala nila. Sa harap nila ay nakatayo ang isang babaeng nabawi na ang kontrol sa kanyang buhay. Sinubukan ni Draymond na gumapang patungo sa kanya. Umiiyak. Humihingi ng tawad. Sinasabing ito ay pagkakamali. Na siya ay nalilito. Na si Kenyatta ang nagmanyobra sa kanya. Na sa kaibuturan ay mahal pa rin niya siya. Lumuhod siya.
Sinubukang halikan ang dulo ng kanyang sapatos. Nakita ni Kenyatta ang eksena. Naglabas ng mura at nagsimulang magmakaawa rin. Sinasabing sumunod lang siya kay Raymond. At hindi niya kayang pumasok sa kulungan. Umatras si Zer para hindi niya sila mahawakan. Tiningnan niya sila na maihalo ng awa at pagkasuklam. Tinawag niya si Draymond at tinanong kung naaalala niya ang gabi sa airport. Nang pinanood siya nito mula sa bintana. Naghihintay na wakasan ng hitman ang kanyang buhay. Sinabi niya rito na binigyan siya ng pagkakataong magbago. Nang hindi siya agad ipinagsumbong. Gusto niyang makita kung may natitira pa siyang pagkatao. Sa halip, binigyan siya nito ng lason at karahasan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanila ang screen. Dose-dosenang mga komento ang dumadaloy sa ilalim ng live stream, mga mura. Pagpuna. Galit. Ikinwento niya na ang nangyayari sa bodega na iyon. At ang pagtatangkang pagdukot sa kanyang bahay. Ay naitala at na-broadcast sa isang bilog ng mga pinagkakatiwalaang tao. Ang kanyang mga dating kasamahan, kapitbahay, at mga kamag-anak ay nakita na ang tunay na mukha ni Draymond at Kenyatta. Hindi lamang nila mawawala ang kanilang kalayaan, kundi pati na rin ang reputasyon na labis nilang ipinagmamalaki. Lumapit sa kanya ang isang chief of police at humingi ng pahintulot na dalhin ang mga nasakote. Tumango siya. Inangat ng mga opisyal sina Draymond at Kenyatta. Naglakad siya na parang sirang manika. Sinusubukang kumawala. Nangangako na ito ay isang maling pagkaunawa. Nang umalis ang mga sasakyan at ang bodega ay nakabawi sa kadiliman. Bumuntong hininga si Zer ng malalim sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Tiningnan niya ang bukas na safe. Puno ng mga papel at litrato. At naintindihan na ito ay isang perpektong metapora para sa kanyang kasal. Isang lalagyan na sa labas ay mukhang matibay at mahalaga. Ngunit sa loob ay puno ng basura. Lumingon siya kay Booker na naghihintay sa kanya sa pinto at tumango. Oras na para umuwi. Sa pagkakataong ito ay totoo. Sa isang bahay na dahan-dahan, ay titigil sa pagiging kontaminado ng lason na ibinuhos ni Draymond dito. 6 na buwan ang lumipas. Iba na ang buhay ni Zer. Ang mga paglilitis laban kina Draymond at Kenyatta ay mabilis na nagpatuloy. Ang mga audio recordings, ang mga video mula sa mga kamera, ang mga dokumentong nakuha sa safe, at ang mga galaw sa bangko ay nagpinta ng isang malinaw na larawan na hindi na nakagawa ng makatotohanang depensa ang kanilang mga abogado. Hinatulang mabigat sila ng hukom para sa pagtatangkang pagpatay. Pandaraya, panloloko, at forgery ng mga dokumento. Si Draymond ay ipinadala sa isang maximum security prison. Doon niya natuklasan na ang kanyang mga nagpautang ay may mga kaibigan din sa mga preso. Ang kanyang mga araw ay napuno ng mga banta, pag-extort, at mga bugbog. Ang kanyang mamahaling mga suwit at aura ng isang respetadong tao ay naiwan na. Siya ay isa na lamang payat na lalaki na may mabangis na mga mata. Walang dangal o kinabukasan. Si Kenyatta naman ay nakakulong sa isang women's prison, kung saan mabilis na kumalat ang balita na nakilahok siya sa isang plano para patayin ang kanyang matalik na kaibigan. Ang pagkamuhi ng mga preso ay agaran. Ang mapaglaro at mayabang na babae na kilala ni Zer ay naging isang anino na naglalaban ng damit ng ibang tao kapalit ng kaunting proteksyon. Gabi-gabi siyang nagsisisi sa pagitan ng mga luha. Ngunit ang pagsisisi ay hindi na nagbabago ng anumang bagay.
Ang lugar na sana ay mapupuno ng isang tapat na kaibigan, ay pinalitan ng isang selda at isang buhay na minarkahan magpakailanman. Si Zer naman, inilaan ang mga buwang iyon para muling buuin ang sarili niya. Inayos niya ang bahay. Pinalitan ang mga muebles, kulay, at layout. Tinanggal niya ang bawat bakas ng mga desisyon ni Draymond. At pinuno ang mga kwarto ng liwanag at buhay. Ang tirahan ay hindi na naging entablado ng mga kasinungalingan kundi naging isang tunay na tahanan. Pinangangalagaan din niya ang kumpanyang minana sa kanyang ama. Sinasamahan ng mga abogado at tagapayo. Natuklasan at pinalayas niya ang mga nakipagtulungan kay Draymond. Sa mga madidilim na manyobra, nagpatupad siya ng mga bagong kontrol. Nagpasigla ng kultura ng pagiging matapat. At natuklasan na sa katotohanan. Siya ay may malaking talento sa negosyo. Hindi lang siya anak ng may-ari. Siya ang direktor na nagtutulak sa kumpanya patungo sa isang bagong yugto ng paglago. Ang kanyang figura ay naging kilala sa mga bilog ng negosyo. Nagsimula siyang imbitahan sa mga talakayan at seminar tungkol sa female leadership. Ikinukwento niya ang kanyang kwento ng may pagka-discreet. Nang hindi binabanggit ang mga pangalan, na nakatuon kung paano malalampasan ng isang babae ang pagtataksil. At kunin ang mga renda ng kanyang kapalaran. Ang hijab na elegante niyang isinusuot ay hindi lamang kasuotan ng pananampalataya, kundi isang simbolo ng lakas na natagpuan niya sa loob ng sarili. Tinitingnan siya ng kanyang mga empleyado ng may tunay na paggalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nakikita nila sa kanya ang isang taong bumagsak sa ilalim. At umangat nang hindi isinusuko ang kanyang dignidad. Isang maliwanag na umaga. Dumating si Zer sa parehong airport kung saan malapit nang matapos ang kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, pumunta siya ng may magaan na puso at isang maliit na suitcase para sa paglalakbay. Nakasuot siya ng komportable at eleganteng kasuotan sa mga malambot na kulay. May sunglasses at isang kalmadong ngiti. Sinamahan siya ni Booker sa SAE boarding area. Hindi na siya dating security man ng kanyang ama. Siya na ang kanyang kanang kamay sa kumpanya. At higit pa rito, isang miyembro ng pamilya na pinili ni Zer. Huminto sila malapit sa konkretong haligi kung saan ilang buwan na ang nakalipas. Gusto nilang siya ay mamatay. Tiningnan ni Zer ang lugar ng patagilid. Ang alaala ay hindi na sumasakit. Inilalaan lamang nito kung gaano na siya kalayo. Tinawag siya ni Booker. Halos may pagmamalaking parang ama. Kung handa na siya para sa biyahe. Tumango si Zer. Hawak niya sa kamay ang mga tiket para sa Umrah. Ang menor na peregrinasyon sa Mecca. At isang kasunod na pagbisita sa Turkey. Ang biyahe na lagi niyang pinangarap na gawin bilang mag-asawa. At ngayon ay iisa niyang tatamasahin mula sa isang nakuhang kalayaan. Nagpasalamat siya kay Booker sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Sinasabing para sa kanya. Hindi lang ito isang tagapagtanggol, kundi isang tunay na guardian angel na ipinadala ng kanyang ama mula sa alaala. Naging emosyonal siya. May luha sa mata. Lumingon siya patungo sa International Departures Door. Huminga ng malalim. At sumulong. Ang mga flight screens ay nag-anunsyo na aalis ang kanyang eroplano sa oras. Isang detalyeng tila simboliko para sa kanya. Ang kanyang buhay sa wakas ay sumusunod sa landas na pinili niya mismo. At hindi ang landas na sinubukan ng iba na ipataw sa kanya. Habang nakapila sa immigration, pinayagan ni Zer ang sarili na ipikit ang kanyang mga mata ng ilang segundo. Tahimik na nagpapasalamat dahil nakaligtas siya sa 5 minutong iyon.
Kung saan ang simpleng huwag kang lalabas sa kotse ay nagligtas sa kanyang buhay. Sina Draymond at Kenyatta ay naiwan na parang isang madilim na kabanata ng isang aklat na tapos na. Ang naghihintay sa kanya sa kabilang bahagi ng pinto ay isang hinaharap na puno ng mga posibilidad. Nang tatakan ng ahente ang kanyang pasaporte at siya ay tumawid sa checkpoint. Alam niyang ito ang pangwakas na pagsasara ng kwentong iyon. Ang gabing malapit na siyang maging biktima ay naging panimula ng babaeng siya na ngayon. Naglakad si Zer patungo sa boarding gate. Itinutulak ang kanyang suitcase ng may matatag na hakbang. Handa nang isulat ang mga susunod na kabanata ng kanyang buhay sa sarili niyang kamay. Nagustuhan mo ba ang kwento at saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks. Para patuloy akong makapaghatid ng mas maraming kwento na tulad nito. Maraming salamat sa inyong matatamis na suporta. Inaabangan ko ang inyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na labis kong inirerekomenda. Marami pang nasa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay. Nang may pagmamahal at paggalang.